Bagamat ang lalaki at babae ay kapwa nagtataglay ng mammary glands, higit na mas malamang na magkaroon ng breast mass o bukol sa suso ang babae. Gayunman, may maliit na porsyento ng kalalakihan ang nakakaranas ng hindi normal na paglaki ng dibdib dahil sa hormonal imbalance. Ito ay dulot ng kondisyon na tinatawag na gynecomastia. Samantala, tanging mga babae lamang ang may kakayanang lumikha ng masustansyang gatas kapag sila'y nagsilang ng sanggol. Subalit, maaaring magresulta rin sa bukol sa dibdib ang mga namuong gatas 6 hanggang 10 buwan matapos mag-breastfeed ang isang ina sa kanyang isinilang na sanggol. Ang ganitong kondisyon ayon kay Dr. E ay nalulunasan sa regular na banayad na paghahaplos ng Healing Galing Oil sa affected area. At bukod sa mga breast lump o bukol sa dibdib dulot ng tila namuong laman na maaring mauwi sa cancer, may mga bukol sa dibdib na maaring dulot ng matubig na cyst na nabuo sa loob ng laman ng suso. Kung ang bukol sa dibdib ay matubig, ipinapayo ni Dr. E ang pagbabalot ng Healing Topple Cream sa apektadong bahagi ng dibdib sa halip na i-aspirate ito o sumailalim sa masakit na pagtusok ng karayom sa bukol para mailabas ang tubig na laman nito. Ipinaliwanag ni Dr. E na ang tamang panahon para sa regular self-breast examination ay 1 linggo matapos ang buwan ng dalaw ng kababaihan, kung saan ang dibdib ay mas malambot at may sensitibong pakiramdam upang maagapan ang anumang uri ng problema sa suso. Binanggit rin ni Dr. E ang ilan sa mga nakakabahalang palatandaan ng sintomas ng breast cancer tulad ng matigas at hindi gumagalaw na bukol sa suso, kasabay ng pagkakaroon ng magaspang na balat nito at ang pagkakaroon ng discharge. Magkagayunman, sinabi ni Dr. E na sa holistic approach ng paggagamutan ay malaki ang posibilidad na gumaling ang anumang breast condition, the Healing Galing Way. Mula po dito sa ating healing mission, kasama natin ang ating magagaling na mga naturopathic practitioners. Galing po sa main office ng Healing Galing, nandito si Ate Joyce Charon, no? Sa Healing Galing Novaliches po yan. At mula sa Healing Galing Tagaytay, nandito po kasama natin si Ate Rhea Cedillo at si Ate Ami Ilaga naman mula sa Healing Galing Dasmariñas, Cavite. Habang sila po ay nag-aasikaso sa ating mga pasyente dito sa studio, atin pong pag-usapan yung 4 steps to do, no, para ma-check ang ating breast condition. Step 1, maaari nating ilagay ang ating mga kamay sa ating kabilang gilid sa hips, no? Ipatong po ang mga kamay, ang shoulders po ay dapat ay diretso lamang para mapagmasdan natin sa salamin ang itsura ng ating breast, no? At tingnan po natin, meron bang mga magagaspang na bahagi ang breast? Or yun po bang nipple ay lumulubog o parang lumalaki, namamaga, namumula, nag-iba po ba ng posisyon ang nipple sa breast, no? Yung parang merong deformity, no, na makikita. Tingnan po ninyo mabuti habang nakatingin sa salamin. Or i-check po ninyo kung may pamumula, no? May rashes, may pamamaga. Dapat po ay makita natin yan, mapagmasdan sa salamin. Step 2, no? Maari pong itaas ang mga braso, parehong braso po, no? Or isa, 1 arm at a time. Habang chinecheck po ang isang breast ng kabilang kamay, nakataas po ang isang braso. No? At very gently ay dadamahin yung breast na atin pong chinecheck. Step 3, iwanan po na ayan, nakataas ang braso habang finifeel o dinadama natin yung breast, no? Sa ilalim, sa palibot nito, sa kabuuan ng breast, sasalatin po natin yan ng banayad lamang. Maari din po itong gawin habang naliligo, lalo na kung may sabon para medyo madulas po pag kinapa natin yung breast. Step 4, maari din po na nakahiga tayo, no? At lagyan natin ng unan yung ating likuran na mismong likod ng breast, no? Habang nakataas din po ang braso, ay banayad nating kakapain ang breast, no? After pong magkaroon ng buwan ng dalaw, mas maganda nakapain ang breast sa ganong posisyon para malaman natin kung may nakakapana ba na bukil, bukol, damukol, no? Samantala sa ating mga healing katanungan, ang sabi niya, good morning po, Dr. E. May tanong lang po ako.
July 16, 2013 pa po ako naoperahan sa breast, left and right. Pero hanggang ngayon po, may sugat pa din ang right breast ko. Sana po mabasa nyo ang post ko. From Danica Paragas. Danica, alam mo, lahat ng sugat, no, kasama na yung galing sa operasyon, ay mas mabilis mag-heal kung yung may katawan ay nagha-hydrate, no? So, pansamantala, alisin mo muna yung mga pinirito, inihaw, crispy and crunchy, sobrang tamis, maanghang, at sobrang alat. Kasi mainit yan sa katawan. At pag mainit ang katawan natin at may sugat tayo, mas gustong-gusto ng sugat na magstay. So, ang diet mo muna ay hydrating, puro masabaw muna, no? Anumang masabaw, pati yung merienda mo, mga sopas, yung mga ganyan, no? Yung mga poached egg, yung mga ganyan. At makakatas na prutas. At ang pag-inom ng 1 hanggang 2 basong tubig oras-oras, kasama yan sa hydrating diet na tinuturo ng Healing Galing. At dahil holistic ang approach natin sa paggagamutan, uunahin mo yan. At isabay mo ang paggamit ng EC27 Guava Plus because it effectively controls 27 skin problems kasama ang pagpapagaling ng sugat. Ngayon, pagkatapos maligo with EC27 Guava Plus, kumuha ka ng bulak na malinis at idadampi-dampi mo doon sa may sugat na bahagi or iwanan mo yung bulak na basang-basa ng Healing Galing oil doon sa parte na may sugat. Para pagtanggal mo nung cotton, tuyo na, no? Magiging magaling na kaagad, mas mapapabilis ang paggaling ng sugat. Ngayon, kung sa tingin mo, dahil sa haba ng panahon na nandyan yung sugat, kung may infection, kakailanganin mo ng herbal serpentina tablet or kung may halaman ka, pwede mong inumin yun bilang herbal antibiotic. Okay? Ngayon, sa isa pang healing katanungan, mga kapatid, ito naman, sabi niya, "Good morning po, Dr. E. Ask ko lang po sana kung pwede po ba namin itigil na chemotherapy. Oh, may breast cancer stage 3 po yung mother ko. Dapat sana ika-5 cycle na po, pero wala na po kaming pambayad. May kamahalan po kasi. Pwede po bang mag-Healing Galing na lang po kami? Yung inoperahan niya po kasi, nagsusugat po at lumalaki pa. Oh, nag-radiation na po siya, tapos ay nagsugat po lahat ng tinamaan ng radiation. Please po, sana masagot nyo ako. Si Balong Bungkas ng Madayag. Okay, Balong, yun kasing chemotherapy ay mainit, no? Kaya dapat po lahat ng mga pasyente na nag-undergo ng chemotherapy, dapat po nagha-hydrate. Kung kayo po ay palagi ng tinatapatan, no, ng radiation, tapos ang pagkain pa natin, yung kanin sa halip na sinaing or steamed ay sinangag. Tapos ang ulam mo puro prito, ginisa, inihaw, or yung mga malulutong, lalo po matatagalan mag-heal ang anumang sugat. Kaya katulad ng payo ko kanina, Balong, ha, sundin mo rin yung hydrating diet. At dahil medyo mas malubha ang kondisyon ng mother mo, kailangan mong painumin siya ng minimum ng 6 na tabletas ng serpentina or kung may halaman ka, yung katumbas nun, no, ng mga dahon. Siguro sa 6 na tabletas ng serpentina, equivalent sa 15 dahon ng halaman kung gusto mong galing sa dahon ng serpentina. Hugasan mo lang mabuti, tapos kuyumusin or dikdikin ng kaunti at buhusan ng mainit na tubig. After meals, 3 times a day ang pagpapainom ng ating herbal antibiotic, whether sariwang galing sa dahon or tabletas. No? Dahil mukhang may infection ang kondisyon ng iyong mother. Tapos super hydrating diet ang kailangan, katulad ng ipinayo ko kanina. At ang panglanggas, ang pangsabon, no, ay ang ating EC27 Guava Plus. At ang panglanggas na tubig na gagamitin mo nga pala dyan, kung matagal gumaling ang sugat, ay yung galing sa pinakuluan na bark of duhat tree. No? Pakuluan yon, yung mga sanga ng duhat, no, tansyahin mo lang, ang dami, pakuluan mo yon, kukulay yon, no, para yung enzymes ay makuha natin. Pagkatapos palamigin, at saka yun ang pinakapanghugas, no, pambanlaw, panghugas doon sa affected na sugat ng mother mo. Pagkatapos nun, ay yung pagdadampi ulit or pagtatapal ng Healing Galing oil sa affected area. Okay? Good luck ha, Balong. Sana ay makatulong ang aking payo sa'yo.
At sa mga nag-aabang sa atin po mga hiling halaman na tampok dito sa ating programa, ito ang makakatulong sa mga pasyenteng may breast condition. Number 1 po, ang halamang wheatgrass. Tingnan niyo po dito sa ating set, no? Mayaman tayo sa wheatgrass ngayong umaga. Alam niyo po ba na ang sariwang katas ng wheatgrass ay nagbibigay ng chlorophyll na katumbas ng higit sa 12 kilo ng broccoli. Ganun po kadami. Sa wheatgrass pa lang yon, no? At nagsisilbi po na blood purifier and liver and kidney cleansing agent ang ating pong wheatgrass. Ayon po sa research, after 2 weeks ng daily use, no, nag-i-improve po ang blood at tissue oxygen levels, gayon din ang blood circulation ng pasyente, no? Ang isa pa po ay ang bawang o ang garlic. Alam niyo po ba na may antibiotic properties ito, no, na naglilinis po ng bacteria, yeast at fungi sa katawan. Mas mabuti pong kainin ng hilaw kesa sa luto. May alkyl sulfur compounds po na very good anti-cancer agent na taglay ng bawang. Nagdudulot din po ito ng apoptosis o yung natural na pampatay ng malignant cells. Kaya maganda yan. At pinagagana din po ng garlic ang immune cells laban sa cancerous cells sa katawan. Ang isa pang hiling halaman natin ngayong umaga ay ang green tea. May anti-inflammatory properties po na mabisa laban sa breast cancer formation ang green tea. Alright? Magpapatuloy po ang Hiling Galing sa TV. Kakagaling ko lang ng Korea, so na-inspire, yun yung pinaka-inspiration ko for my recipe today. Tatawagin ko yung recipe kong Koli-Koli Pancake. Pancake na pinasarap, panlaban sa pasakit na dibdib. Lasapi ng hain ni Chef Jeremy Fabia sa Hiling Sangkap. Dito lang sa Hiling Galing sa TV, Year 2. Kung kayo'y may hiling katanungan para kay Dr. E, mag-email lang sa hilinggaling@ymail.com o mag-post sa Hiling Galing official Facebook page. Maaari ding magpadala ng sulat sa Hiling Galing main office sa 2nd floor, 522 Quirino Highway, near corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. O kaya ay mag-text sa Hiling Galing hotline number 0921-445-0355. At antabayanan ang sagot ni Dr. E sa Hiling Galing sa Radyo 5 tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at tuwing Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Mapapanood din sa Action TV tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga at tuwing Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At sa TV5 tuwing Linggo, kasama naman si Chef Jeremy, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Mga kapatid, isang paalala mula kay Dr. E. Ang happy thoughts and feelings ay nakaka-healthy, pero ang bad vibes and negative intentions ay very stressy. Kagaya ng fake online shops na makikita sa FB, nagbebenta ng Hiling Galing products na hindi nila carry. Strictly no meetup, no calls please, at SMS only. Iwasan po ito kung ganito ang sinasabi. Isa lang ang aming tunay na Facebook account, ang Hiling Galing Official. At isa lang ang aming tunay na online store na nasa Hiling Galing website. Maging maingat sa pagbili. Tiyakin muna kung totoo para iwas tayo sa stress at hindi tayo maloko. Mga kapatid, kung meron po kayong katanungan o di kayo mga komento tungkol sa mga recipes na ginawa natin dito sa Hiling Galing, huwag po kayo mahiyang bumisita sa ating page, Wellness Chef HG, sa Instagram po yan. Sasagutin ko isa-isa mga tanong nyo.